Siguro po yung yung mga taong alam kong may care sa akin and na-appreciate yung mga ginagawa ko sa kanila. Yun po. Sa kanila po kasi nasasabi yung mga problems, yung mga gusto kong gawin. Pamilya at mga kaibigan ko po. Kasi po sila yung nagpapasaya sa akin. Sa kanila ko po nasasabi yung mga problema ko, yung mga kalungkutan ko po. Kapag may mga pagsubok po akong kinaharap, sa kanila rin po ako humingi ng tulong. Kaibigan ko, sila yung makakatulong sa'yo kapag, kung sakaling wala man yung pamilya mo, pwede silang makatulong sa'yo kapag nangangailangan ka din. Meron naman po, kapag may malaki po akong problema, tapos wala po akong kasama. Kapag wala po kasi akong kasama, parang wala man lang ang magpapasaya sa akin o puro kalungkutan lang po pag pag may mga problema po. For me, syempre, yung mga anak ko, unang-una talaga yan. Sila po yung everyday na nagbibigay po sa akin ng parang feeling ko, yung halaga ko, nagigising ako sa umaga para po sa kanila. Kasi sila yung inaasikaso ko everyday. Simula po nung tinaka ko po yung course ko na accountancy, sinabi ko na po sa sarili ko na balang araw po, hindi ko po hahayaan na mawawala po ako sa muna hindi po ako nagiging CPA kasi po yun yung pangarap po nung daddy ko na gusto ko punto pa rin. Sa akin po, kahit makaraos lang sa isang araw, okay na po sa akin yun. Ito po kasi yung pinaprovide ko sa pamilya ko eh. Kaya kailangan, kahit bumagyo, kailangan magtinda kasi ito lang din po yung katuwang ko sa pambili ng pangangailangan. Nag-iingat naman po. Sa pag-iingat na lang po dinadaan. Tsaka dasal na lang po sa may kapal. Mahalaga po yun kasi yun lang po yung kinakapitan sa araw-araw namin, ma'am. Kasi siya lang din naman po yung tutulong sa amin eh. Existential psychology. Ito ay ang pag-aaral ng kung paano namumuhay ang tao. Kabilang dito ay ang mga pinagmumula ng kasiyahan at lungkot sa buhay ng tao. Kasama rin sa pag-aaral ang pagtuklas sa mga bagay na nagbibigay halaga sa buhay ng tao. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano nga ba ang nagbibigay ng halaga sa buhay ng tao? Mahalaga ang buhay. At kaya yung mahalagang buhay na yan dapat ipaglingkod sa Diyos. Doon nagkakaroon ng lalong halaga ang buhay na mahalaga. Ang buhay galing sa Diyos sabihin mo hindi mahalaga. Lahat ng galing sa Diyos mahalaga. Nang makita ko yung halaga ng buhay, yan ang gagamitin mo para maglingkod sa Diyos. Para gumawa ng mabuti sa kapwa. Para yung asawa mo at anak malingap mo buhay ang gagamitin mo Kaya mga kapatid, habang tayo may buhay, may lakas, bigyan natin ng mahalagang dahilan ng ating buhay, ang ating existence. Gamitin natin yung buhay sa paglilingkod sa Diyos. At hindi kayo magsisisi. Kailanman di kayo magsisisi.